DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Araw po ng Sabado at ngayon ay November 22, 2025. At oras na po natin programang Todo Balita Saturday Edition. As usual, sa lapuan sa oras yatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Ngayon yung pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Senado na alarma sa pag-eskapo ni Cassandra Ong. Pangulong Marcos, sinabi ko 17 at paarestuhin na. Christmas lights, huwag isabit sa mga puno, ayon sa DNR. 1,200 na katao mahaharap sa kasong kriminal sa flood scam. Alice Go, ayaw palipat sa correctional. Sa balitang lokal, sa bayan ng Bayambang, Task Force Disiplina muling nagpulong. Lupaing sakahan sa bayan ng Santa Maria, nagmistulang sungkaan, ginawang quarry site. Sa balitang pampalakasan, Eldrew swak sa 4 finals event. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Muling inungkat ni Senador Rodante Marcoleta ang issue ng bending the law ni dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Nangyari ito sa deliberasyon ng Senado sa panukalang budget ng Office of the Ombudsman para sa susunod na taon. Nais umanong malinawan ni Marcoleta, naging pahayag noon ni Rimulya sa Senate Blue Ribbon Committee na sa napagsang-ayon sa bendalo na inilutang ni Senador Erwin Tulfo para mabawi ang pondong nilustay sa flood control scandal. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance na nagdidepensa sa budget ng Office of the Ombudsman, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na isang figure piece lang umano ang nasabing pahayag. Pero giit ni Marcoleta, maaari maka-impluensya ang nasabing pahayag sa iba sa paniwalang maaring baluktutin ang batas. Sagot naman ni Gatchalian, tiniyak sa kanya ni Rimulya na susunod at tatalima siya sa batas at ipatutupad ito. Ipinapaaresto na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Congressman Saldico at 17 tauhan ng DPWH at SunWest Corporation kaugnay sa flood control scandal. Sa video message, sinabi ng Pangulo na meron ng warrant of arrest kay Ko at 17
17 iba pa matapos na maghain ng kaso ng ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan ang naglabas ng warrant of arrest laban sa mga akusado. Ito ay basis anya sa ebidensyang ibinigay ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at DPWH. Dahil dito kay inatasan na ng Pangulo ang law enforcement agencies upang ipatupad ang warrant of arrest laban sa mga akusado at iharap sa korte sa lalong madaling panahon. Samantala, nirekomendahan na ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa ng mga kasong plunder, graft at bribery laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Ako Bicol Representative Elizalde Co dahil sa anomalya sa mga flood control projects. Isinimiti ni na DPWH Secretary Vince Dizon, ICI Chairman Andres Reyes Jr. at Commissioner Rogelio Babes Singson ang Joint Referral Report at mga ebidensya sa Office of the Ombudsman nitong Biyernes na umaga, November 21. Si Con-Chairman ng House Committee on Appropriations mula 2022 hanggang 2025 sa ilalim ng liderato ni Romualdez sa Kamara de Representantes. Batay sa referral, may higit 100 billion ang kontrata ay ginawad sa mga kumpanyang konektado kay Co, partikular ang Sunwest Construction at High Tone Construction and Development Corporation. Kasama rin sa referral ang mga sinumpang salaysay sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Hindi sinama sa referral ang video statement si Co sa Facebook tungkol sa mga kickback dahil hindi ito sinumpaan. Inihayag ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner Rogelio Babes Singson kahapon na tinatayang nasa 1,200 na katao ang maaring maharap sa mga kasong kriminal kaugnay ng mga maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Singson, dating kalihim ng DPWH, nasa 15 individual ang mahaharap sa kaso sa bawat maanumalyang proyekto ng flood control na ngayon ay nasa 80 o kabuang 1,200 na individual. Kaugnay nito, sinabi rin ni Singson na nasa 64 na personnel mula sa pulis at militar ang idineploy na upang mangalap ng mga ebidensya sa maanumalyang flood control projects na itinayo ng mga contractors na tinukoy ni Pangulong Marcos. Kinalampag ng Senado ang Bureau of Immigration kung saan ang lokasyon ngayon ni Cassandra Leong na kabilang sa mga inimbestigahan at kinasuhan sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa Porac, Pampanga na sinalakay ng otoridad noong Hunyo 2024. Ikinadismaya ni Senador Risa Hontiveros ang balitang hindi na mahagilap ngayon si Ong matapos palayain mula sa kustudiya ng Kamara de Representantes. Sa deliberasyon ng Senado sa panukalang budget ng Department of Justice, naungkat ni Hontiveros kung saan na ang kinaroroonan ngayon ni Ong. Agosto noong nakarang taon nang ilipat si Ong sa Kamara mula sa kustudiya ng National Bureau of Investigation matapos i-cite in contempt na hindi humarap sa pagdinig ng House Quad Committee. Itinakda ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICI sa November 28 ang paglalabas ng desisyon sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inapila ng kampo ni Duterte ang naunang desisyon ng tribunal na hindi pumapayag para sa pansamantalang paglaya nito. Sa isang desisyon na may petsang September 26, tinanggihan ng ICI Pretrial Chamber 1 ang kahilingan ng abogado ni Duterte na bigyan ng pansamantalang pagpapalaya ang dating Pangulo na nahaharap sa crime against humanity dahil sa maraming namatay sa kanyang kampanya laban sa iligal na droga. Sa isang apela na isinampa noong October 14, sinabi ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na nagkamali ang pretrial chamber sa pagpapasya na si Duterte ay magdudulot ng panganib. Nagpahayag ng pagdududa sa abogado kung sapat pa ang pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC matapos nakuhanan ng Department of Budget and Management ng 107 billion para sa 2024 unprogrammed funds na ginamit umano sa flood control. Halos 1/3 ang nabawas sa reserba ng PDIC na ilipat sa National Treasury ang 107 billion ang kay Hieronimo Law founder Russell Stanley Hieronimo.
Ang paglipat ng 107 billion sa Treasury ang nagbukas umano ng pagkakataon para masimulan ang pagpapalabas ng 2024 ang program appropriations na tinawag ni Jeronimo na Rebranded Pork Barrel Fund. Sinabi ni Jeronimo, higit kumulang 310 billion ang nasa Deposit Insurance Fund ng PDIC sa uling bahagi ng 2023, pero matapos ang cash sweep ay bumaba ito sa 203 billion. Bilang resulta, ang coverage nito ay bumagsak sa 5.5% mula 8.8% at halos sakto na lamang umano para sa insured deposits kung sakaling tumaob ang isa sa pinakamalalaking bangko sa bansa, babala niya. Mariing kinundina ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang panibagong bugso ng umunay spy tagging killings ng Communist Party of the Philippines New People's Army COCPP-NPA, kung saan parusang kamatayan na ipinapataw ng walang katotohanan, walang paglilitis at walang anumang pagkatao laban sa mga sibilyang walang laban. Ang spy tagging ang pinakamadaling sandata ng CPP-NPA. Hindi ito disiplina, hindi ito revolusyon, ito ay murder, ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. Binigyan din ni Torres ang mga pagpapaslang sa Negros kung saan hindi bababa sa 15 magsasaka, opisyal ng barangay at residente ang walang awang pinatay. Mula unang bahagi ng 2024 ay muling naglalantad ng tuloy-tuloy na padron ng terror at kontrol ng komunistang teroristang grupo sa mga komunidad. Naghain ng motion to remain si dating Bamban Mayor Alice Guo sa Pasig City Regional Trial Court Branch 167 na humihiling na manatili siya sa Pasig City Jail Female Dormitory. Kapag pinagbigyan ng korte, maantalang paglilipat kay Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nakatakdang pagdinig sa kahilingan ni Guo sa November 26, 2025, alas 8:30 ng umaga. Hindi naman tinukoy ang dahilan ni Guo sa kanyang kahilingan para patuloy siyang manatili sa Pasig City Jail Female Dormitory. Samantala, tiniyak ni Bucor Director General Gregorio Katapang na handa na ang Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City para tanggapin si Guo matapos siyang mahatulan ng habang-buhay na pagkabilanggo dahil sa kasong qualified human trafficking. Hinamon naman ni Senator Raffy Tulfo si National Irrigation Administrator Eduardo Guillen na magbitiw sa pwesto kung mapatunayang depektibo ang Buloy Small Reservoir sa San Jose, Bulacan. Nakatakda itong inspeksyonin ng kanyang Senate staff. Sa prinisintang video ni Senator Tulfo sa Senate Plenary Debate para sa 2026 budget ng NIA kahapon, ipinakita niya na halatang walang pagbabago sa ang nasabing reservoir na personal na kinuhaan ng kanyang opisina noong 2023 at 2025 sa kabila ng pondong nakalaan para dito. Dahil dito hinamon ni Tulfo na pareho nilang inspeksyonin ang Bulo Reservoir para mapatunayan kung may naging improvement at pagbabago nga dito. Pinayuhan ng Department of Environment and Natural Resources ang publiko na huwag isabit o iwasang magsabit o magbalot ng Christmas lights sa mga puno ngayong Kapaskuhan. Paliwanag ng DNR, marito makapinsala sa mga sanga, magdulot ng sugat at makaapekto sa mga hayop na naninirahan dito. Ayon sa DNR National Capital Region, ang mga kable at plastic ng ilaw ay maaaring dumikit at makasakal sa puno habang ang maling pagkakabit ng ilaw ay nagdudulot ng panganib ng sunog. Bagamat walang batas na nagbabawal dito, sinabi ng ahensya na ang paalala ay bahagi ng kanilang hakbang para maprotektahan ang urban greenery. Hinikayat naman ng ahensya ang publiko na gumamit ng mas ligtas na eco-friendly decoration. Pinaiiwas naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na dumaan sa EDSA ngayong holiday season. Sa halip ay dumaan sa mabuhay lanes. Ayon kay MMDA Swift Traffic Action Group Commander Edison Nebriha, kung hindi naman nagmamadali sa biyahe o namamasyal lamang, mas makabubuting iwasan ng EDSA upang makabawas sa bigat ng daloy ng mga sasakyan. Ayon kay Nebriha, isa lamang ito sa kanilang nakikitang paraan at hinihiling sa publiko kasabay ng pagpapatupad ng iba't ibang polisiya para sa holiday rush. Suhestyon ni Nebriha sa mga motorista na
na mamamasyal lamang, mainam kung hindi na dadaan sa EDSA upang hindi na humalo sa regular commuters na tumutungo sa Cubao, Ortigas, Makati at Taguig City. Sa ganitong paraan anya, mas magiging relax ang kanilang pagbiyahe at hindi na sila matatraffic sa pamamasyal sa Metro Manila. Sa ating balita sa ibayong dagat, isang malawakang sunog ang sumiklab sa Oita, Japan na tumupok sa higit 170 gusali at kumitil ng isang buhay. Ayon sa malukal na ulat, sumiklab ang sunog sa Saganosiki District noong Martes ng gabi at umabot ang apoy sa halos 49,000 metro kwadrado sa lugar dahil sa malakas na hangin. Napilitan naman ang 175 residente na lumikas sabang isang babae ang ospital dahil sa mild burns. Napektuhan din ang kuryente ng higit kumulang 300 kabahayan. Gumamit na rin ang mga otoridad ng mga helicopter ng militar at bumbero para pulahin ang apoy. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa pagpupulong ng Task Force Disiplina sa Agriculture Office Conference Room ng lokal na pamahalaan ng Bayambang, tinalakay ang mga mahalagang usapin na may kinalaman sa kaayusan, disiplina at regulasyon sa loob ng kanilang bayan, kung saan ito ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan at ahensya ng lokal na pamahalaan upang pag-isahin ang mga polisiya at aksyon na isinasagawa sa mga darating ng linggo. Kabilang sa mga tinalakay ang update kaugnay sa pagsasaayos ng parking lot sa dating kinatatayuan ng Yellow Building upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko at mapanatili ang maayos na daloy ng mga sasakyan sa paligid ng pamilihang bayan. Kasunod nito, muling pinagtuunan ng pansin ang pagpapatupad ng merit system para sa lahat ng vendors at sellers, kabilang ang finalization sa proseso ng pag-issue ng business permit upang matiyak ang mga nagnenegosyo ay sumusunod sa itinakdang alituntunin ng bayan. Sa huling bahagi, binigyan daan ang iba pang usapin na may kinalaman sa pang-araw-araw na operasyon at mga isyong dapat agad na matugunan. Nagmistulang sungkaan ang isang lupaing sakahan na ginawang quarry site sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Sa ginawang ocular inspection ng Miyerkules sa lugar ni Sinag Chairman Rosendo So, nakitang mga uka-uka at bundok-bundok na lupa na umabot na sa tinatayang 2 hektarya ang ginawang quarry area. Ayon kay Engineer So, ang lugar ay isang farmland at walang title. Ibig sabihin, hindi pag-aari na nagkukwari ang lupa, kaya't illegal at trespassing sila. Ang problema niya, ginawa nilang mining at sa iba't ibang lugar ang hinuhukay nila, kaya butas-butas na ang lugar na makakapinsala sa industriya ng pagsasaka. Makikita rin aniya na malayong ilog at nakarating na sila sa sentro at kung magpapatuloy ito, kawawara ang mga susunod na area ng taniman. Hirit pa ni Engineer So, ipinarating na niya sa DNR, subalit tila walang aksyon ang nabanggit na ahensya dahil tuloy-tuloy pa rin ang quarrying. Kung hindi raw mariresolba ang problemang ito sa ibaba, sinabi ni So na dapat makarating ito hanggang sa Senado. Ang Pangasinan Provincial Jail ay lumabas bilang isa sa top performers sa ginanap na Second National Convention of Provincial Jail Wardens Association of the Philippines. Ang awarding ceremony ay ginanap sa Mati City sa Davao Oriental, kung saan nakakuha ng 5 major national awards ang Pangasinan Provincial Jail. Kasama dito ang Outstanding Provincial Warden, Outstanding Provincial Jail, Best in Rehabilitation Program, Outstanding Employee Award, Permanent Category, at Outstanding Employee Award, Casual Category. Samantala, ang nasabing awards ay nakuha dahil naman sa consistent na suporta ng provincial government ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon Gico III. Muling kinilala ng DILG Region 1 ng lokal na pamalaang lungsod ng Alaminos matapos makuha ang second place sa 2025 Regional Subay Bayani Awards ng Department of Interior and Local Government. Ayon kay Mayor Art Brian Celeste, isang patunay ito ng matatag nitong pangako sa tapat at transparent na pagpapatupad ng mga proyekto. Tumanggap din ang lungsod ng plaque of recognition mula sa Open Government Partnership o OGP para sa patuloy na pagsusulong ng bukas at makilahok na pamamahala. Bukod dito, pinarangalan din ang LG Alaminos bilang second place sa Local Legislative Award dahil sa makatao at makabagong pulisiya ng Sangguniang Panlungsod. Ang mga pagkilalang ito ay sumasalamin sa walang humpay na dedikasyon ng lungsod sa tapat, maagap at tunay na serbisyo publiko.
Samantala, ngiti at saya sa mukha ng mga lolo at lola na may edad 80, 85, 90 at 95 mula sa iba't ibang barangay ng Pusurubio ang nakatanggap ng kanilang cash incentives na 10,000 pesos mula sa pondo ng National Commission of Senior Citizens o NCSC. Pinangunahan ni Mayor Kelvin Chan kasamang ibang opisyalis na bayan ng Municipal Social Welfare and Development Office at mga kinatawan mula sa ahensya ng NCSC ang nasabing distribusyon. Ito ay alinsunod sa Expanded Centenarians Act na layuning bigyan ng pagkilala ang kanilang mahabang buhay, karanasan at mahalagang ambag sa pamilya at sa komunidad. Magsasagawa ng prosesyon ng Barangay Bari Pastoral Council sa bayan ng Bangaldan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Christ the King sa linggo, November 23. Simula alas 4 ng hapon. Kaugnay nito, pinapalam sa publiko ang mapansamantalang pagbabago sa daloy ng trapiko sa nabanggit na bayan. Narito ang prosesyon. Magsisimula sa Bari Elementary School patungo sa Cherries Moments School, Jayu Building, Liliko, patungong Aura Vista School. Narito naman ang alternate route na magiging gabay para sa mga motoristang galing sa Santa Barbara o Mapandan patungong Dagupan. Dumaan sa Mangaldan Public Market at lumiko sa La Fortuna, Dunkin Donuts o JL de Guzman Street, diretso sa Mangaldan National High School o P de Guzman Street at liliko patungo sa Mangaldan Slaughterhouse at bagong PNP Station, limiko papuntang Barangay Bari, Barangay Hall na lalabas sa Centro Parts. Ayon kay Public Order and Safety Office o Poso Chief Gerard de Guzman Ija, maaaring dumaan ang mga motorista sa papasok ng Centro Parts sa Bari bilang alternatibong ruta. Tutulong naman daw sa seguridad ang PNP Mangaldan at Bureau of Fire Protection Mangaldan upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at kaligtasan ng lahat. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Ipinagbunyi ng samahang sambayanan kasama ang kanyang pamilya ang magandang performance ni Carl Eldru Yulo. Umabante ang 17 years old na si Yulo sa finals ng individual all-around floor exercise, vault at horizontal bar sa 3rd FIG Junior World Artistic Gymnastics Championships na ginaganap sa Pasay City. Sumigunda si Yulo sa floor exercise, pang-anim sa horizontal bar at ika-15 naman sa men's all-around kung saan 24 gymnasts ang mag-aagawan sa gold. Samantala, inagaw ng Arellano University sa nagdedepensang Mapua University ang number 2 ticket kasama ang twice to beat incentive sa Group A quarterfinals matapos ang 62 kontra 58 na panalo sa second round ng NCAA Season 101 Men's Basketball Tournament kahapon sa Phil Oil Center sa San Juan City. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Kami po niyang matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Shadow. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Antabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Ang oras po natin ganap na alas 5:23. DWIZ. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto
na. Dato'y Paudi Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Paudi Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIC. Alas 5:25, welcome po sa ikalang bahagi ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Ayan, siyempre po kami po yung matagapagbalita ko po, si Susan Valdez Siadaw. Ako naman po si Liway Manantan Iparagire. So, ngayon ay 32 days na lang. Palapit ng palapit. Yan, malapit na. Natanggap na ni Kaya din yung kanyang bonus. Ay, hindi pa, nag-iipon pa sila. Hindi siya ngumiti eh. Pag si ano yun, ngiting-ngiti eh. Pag si, ang tawag ito? Si Ellie? Hindi, si Richard. Kasi pag si Richard talagang nakafocus sa atin. Pag itong mga to, wala, hindi nakikinig. Iba yung ano, hindi nila naririnig. Well, anyway, good morning po mga kaibigan. Sabi nga natin, 32 days to go before Christmas. Ayun, parawagan ng DNR, wag daw tayo magsasabit ng Christmas lights sa mga puno. Yan. Masasaktan daw. Nako. Actually, meron poem na tree. About tree. Ang sabi niya, please don't hurt me. I too feel pain. I give you water. I give you fresh air. Memorize mo yan? Ilang stanza yun eh. Please don't cut me down, sabi niya. Ang na-memorize ko lang, I think I shall never see. Ibang a poem as lovely as a tree. Pero gando lang ako. Ibang poem din yon. Pero hindi ko makalimutan yon kasi nung nagpo-project kami noon sa Baguio, yun yung karatula na isinasabit. Parang lahat yata ng mag-aaral umabot sa punto na i-memorize yung yung poem na yun. Tree. Pero yung sa akin yung, please don't hurt me, kwento. Please don't hurt me. I too feel pain. Ako'y nasasaktan. Kasi living things. Binibigyan ko kayo ng tubig. I give you water. I give you fresh air. Tapos parang nagbibigay ako ng shade. Huwag nyo akong putulin. Okay? Huwag nyo akong saktan. Kaya di ba pag campaign period, palaging pinapaalala na bawal magpako sa mga puno. Pwede nyong gawa ng paraan kung paano isabit o paano itali sa puno pero huwag ipapako. Pero kahit natatali mo, masasaktan pa rin, lalong-lalo na kapag ang gagamitin nila yung alambre. So yun, huwag na lang. Mas matindi pagpako kasi talagang tusok hanggang sa loob. Speaking of pako, kahapon sa Alaminos City, namigay ng construction materials, pampatayo ng bahay, panimula muli ng mga nangawalan ng tahanan, dulot ng bagyong, siguro dalawa makasunod yun Tino at Uwan. Ayan. So 150 ang pamilyang nawasak ng tuluyan yung kanilang bahay. So 150, yun totally wreck, totally destroyed na mga bahay. Alangan yung term totally damaged. Wala na So yung pero marami pa rin yung mga na-damage, pero yung mga nabigyan kahapon tig 8 GI sheet. GI sheet. Hindi ko alam kung baliktad 10 or 8 yun, GI sheet bubungan na may pintana. Sabi ko nga, may na ngayon May tawag sila doon yung may pintura na, may kulay na. Hindi na sila magpipintura. Tig 10 plywood. Tig 24 pieces na
Kahoy, pero coco lumber. Coco lumber. Tapos, tig 2 kilong pako. Ayan, kasi pag-usapan ng pako ay naalala ko. Tig 2 kilong pako na may ulo. Yun yung ginagamit para sa bubungan. At tig 2 kilong pako na may ulo. Walang ulo. Yung may ulo para sa bubong. Hindi, yung may ulong payong. Parang gano'n eh. Kasi may ulo din yung yung mas maliit yung ulo niya. Oo, yung isa, may ulong payong. Yung isa, may pako naman para yung gagamitin nila. So, meron pa mamaya, malala ko kung ano pa yung mga yon. So, yun kahapon yung pinamahagi at yun nga. At least parang laking tulong po yan panimula dahil ayun nga nawalan na nga sila ng nasira yung kanilang bahay ay syempre apektado rin yung kanilang pagtatrabaho. Kung wala silang regular na work mas lalong mahirap. So yung panimula sa pagpapatayo ng muli ng bahay ang laking regalo po yan sa ating mga kababayan na nawalan ng tahanan. So kung sakali sa kanila na yung labor at ang kulang doon, siyempre kailangan din ng iba, kailangan nila ng semento. O siguro yung mga depende sa yun yung mga light material siguro yung mga nag-iba yung kanilang bahay. So yun na rin yung yung para at least temporary meron na silang masilungan. Ayan. Malaking bagay yun kasi 10 makakabuo na yun makakabuo na ng bahay yung ibinigay na tulong sa kanila mula sa Office of the Congressman, si Congressman R. Celeste. Kahapon yan. So yun yung at bukod doon sa kasi napalabas na ako, ibinababa naman yung tulong siguro sa DSWD rin yun, yung mga kahon-kahon naman na ayuda rin para sa kanila. So sabay-sabay na yun. At meron din one time yung minsanan yung distribution. Oo, at meron pa rin yung payout din. Payout naman yung cash din naman. Galing din sa DSWD yun siyempre. Financial assistance naman. Meron tayo nakitang 5,000 na binibigay. Siyempre kasi kulang din yun. Kahit na anong mayari, kukulangin yun. Hindi rin sila makakagalaw kung wala silang konting cash na magagamit din para panimula sa pagtatayo ng kanilang mga bahay. Kahapon naman ng umaga napuntahan ko dyan sa Calasiao Comprehensive National High School kung saan ginanap ito ay bahagi ng Drug Abuse Prevention and Control Week celebration. The Youth's Choice, a Drug-Free Life. So mahigit 300 na mga estudyante mula sa senior high school ang dumalo sa nasabing aktibidad na kung saan ito ay pinangunahan ng PDEA Region 1 at kasama nila ang partner nila dyan, ang TMAX Riders Club sa pangunguna ni Mr. Samson ang kanilang chairman at founder. Ito mga to taga Maynila. Ang regional chief ng Region 1 Highway Patrol Unit na si Colonel Jaycon Ramos. May representative na ipinadala si Mayor Patrick Karamat at representative din ng Regional Director ng PNP na si General Dindo Reyes kasi may activity rin sa PPO na kasabay po nito. At andon ang Acting Regional Director ng NAPOLCOM si Attorney Henry Dungala at syempre ang regional, I think nagpadala ng representative, ang Regional Director ng DILG. Pero syempre andon si Attorney Benjamin Gaspi, ang Regional Director ng PDEA. Tapos nagkaroon din ng gift giving pagkatapos ng mga mensahe at paalala sa mga estudyante na iwasan, huwag gumamit ng illegal na droga. Merong gift giving, marami silang parang palengke. Dun sa start nung table, binigyan na sila ng eco bag. Tapos pupulot na sila ng may tinapay, may tawolet, may hopya at iba. Parang parang yung ang tawag nung takawan, may isip. Parang nung pandemic, yung meron ka ng sila nang kukuha. Na yun? Tapos ayon naman sa TMAX Riders Club, ito ay regalo ng kanilang mga sponsors naman. At nagbigay ng saya rin si Mr. James Pares. Ayan. Sa Maynila siya, sa lungsod ng Maynila. At yung negosyo niya, nag-umpisa siya sa Parisan. Pero very successful at talagang nagpapamudmud ng pera
Ayan, pero sabi niya, ito ay balik ko naman na tulong sa mga tao dahil sabi niya ako ay orphan mula pagkabata kung saan-saan ako napupunta hanggang sa umayos yung kanyang buhay. So, syempre, andun din, tinanggap sila ni Principal Karina Ontalasco at nagpasalamat siya at kinonsider nila at dinala yung nasabing programa sa Comprehensive National High School ng Calasiao. So, dito naman sa Dagupan, nag-message sa atin kahapon si Sir Edelberto Abalos na sabi niya punta ka dito sa kasi dumaan dito si Dangerous Drugs Board Chairman, sabi naman niya. Sabay-sabay naman. Siyempre kung may natanguhan ka ng isa, doon ka na. Sa Pangasinan PPO naman, iba rin yung event doon. Ito yung nakita kong post ni Aaron Cesar. Ito yung joint declaration attesting the reaffirmation of the province of Pangasinan in a state of stable internal peace and security, adoption of the PNP, Philippine Coast Guard, AFP, ito ay collaboration program, at saka signing ng PNP, AFP, Philippine Coast Guard Joint Interagency Peace and Security Plan. So isang malaking event din po ito na yun nga sabi nga natin, nagsabay-sabay. Parang si Vice Governor ang pumunta doon. Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. At kahapon din, yung tip-off ng Governor's Cup. Yeah, sabay-sabay kahapon yung Intertown Governor's Cup. Governor's Cup Intertown Basketball Tournament 2025. Pero bandang bandang hapon na yon. Hindi siya sumabay sa umaga sa ibang mga activities. Sa ibang naman to. At saka yung kwento nung isang kausap natin kahapon, sabi niya malaki ang yung kagabi si board member ang kausap natin, board member Jeremy Rosario. Jerry Rosario. Ang laki ng prize. Nako, 1.5 million. 1.5 million pesos para sa magiging champion ng Intertown Basketball Tournament. Governor's Cup. Kahit na hindi ganun kalaki yung tawag nito, yung prize nila o yung grand prize nila, talagang pupuntahan yan kasi itong ang hilig sa sports ng mga actually sa mga LGU, ang hilig nila sa basketball. At matagal nilang pinaghandaan yan. Actually, sa bayan ng Basista, nung inanunsyo na magkakaroon ng Governor's Cup a long time ago, pinaghandaan na nila talagang dire-diretso yung pagpapractice nung team na binuo ni Mayor Jolly Risuello. So, yung pinagkakagastusan talaga. Maglalaro din si Mayor Jolly. Siguro mga lang. Dapat maglaro kasi yan yung maabangan nila, yung mga gwapong manlalaro at saka yung mga mayor kung paano sila maglaro. Palagi ko lang si Mayor kasi mayor ng Alaminos. Kasi nga mahilig nga sa basketball. Palagi ko lang maglalaro din siya. Yan. Iba rin kasi pagkasama yung kanila mga mayors. Baka si Mayor Moding Operanya. Siya naman yung yung mga siya yung opening, siya yung manager nila. Opening baka maglaro din doon si board member Martin Raul Sison. Yes. Kasi naglalaro din yun at maging part ng team ng Urbistondo. So, yan po yung inaabangan at exciting po to lalo na pag semifinals at lalo na pag finals ng Governor's Cup. So, antabayanan po natin yung mga update dyan. Pero sa balita pa rin sa lalawigan, inilapit po ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, katuwang ang Provincial Health Office ang libreng serbisyong medikal sa Barangay Siapar sa isang island barangay sa bayan ng Anda, Pangasinan, sa 1st District. Ibinahagi po doon libreng check-up, consultation, gamot at mga vitamins, meron ding libreng bunot at syempre hindi mawawala yung masarap na gikusina arroz caldo. Nabigyan din ng ang mga residente ng food packs, oral hygiene at kagamitan at prioridad nga po ni Governor Gico na maging malusog ang mga Pangasinense kaya tuloy-tuloy yung pagbibigay ng libreng serbisyong medikal lalo na sa mga malalayong barangay at dito sa lalawigan ng Pangasinan. At syempre yung libreng serbisyong yung veterinary naman para sa mga may alagang para sa mga hayop
na alaga ng mga Pangasinense, hindi para dun sa mga may alaga, sa mga alagang hayop. Kaya pag yung free vaccination ng mga alagang hayop diyan sa inyong lugar, pumunta po kayo kasi mahal, 'di ba? Pag sa private, mahal po 'yan. So maiging grab nyo yung mga opportunity pag nilalapit po ng gobyerno ang mga serbisyo diyan sa inyong lugar. Ayan, yung kaibigan natin na naalala ko si Rhea. Akala ko pinagsama-samang throwback. Pala nasa Bukidnon. Oh, wow. Yan yung pangarap kong lugar. Kasi ang ganda nung area. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, ang ganda na nga ng romance. Ang ganda pa rin ng view. So, saan ba yan? Sa Bukidnon. Yun. Saan yan Bukidnon na banda? I don't know kung part na yun ng Mindanao. Mindanao daw siya. Yan yung probinsya ni Senator Mig Subiri. Pero ang ganda, super ganda. Ang ganda ng dala nilang drone. Kaya kita-kita mo yun. Oo. Kasi meron silang, dapat talaga pag pupunta ka sa mga ganyan, meron kang kompleto ka ng kasama mo, pati photographer na magaling. Kasi magsisisi ka kapag ka. Oo, kasi parang hindi mo makaka-capture. Kumbaga, hindi mo makaka-capture lahat kung ikaw lang yung magpipicture. Ito nakikita ko Kaya nga yung nakita ko rin yung picture ng aking dating madam. Si Madam, ano pala ng madam ko na? Hindi mo rin maalala. Nagpunta rin sila doon sa pinuntahan ko. Bakit ang ganda ng picture nila? Sabi ko, ba't wala akong gano'n ng mga picture? Kasi madami sila na magpipicturan. Ang ganda ng lahat ng mga post niya gaganda. Si Madam Julie Ann Espino Claveria. Oo. Sabi ko nga, bakit ang gaganda naman ng picture nila? Nainggit naman ako. Ayan, pumunta sila doon sa Vietnam, yung officers and board members ng Alumni Association ng City High. Saya nun. Marami sila. Marami sila. At syempre, marami silang magpipicturan. Oo, kaya nga, ang second, sabi ko, kaganda naman ang picture nila. Nung ako, sa bagay, nung lumarga ako, mag-isa lang ako. Well, anyway, ito yung kahapon, yan sa yung activity ng Dagupan City Police Office. Ito yung merong nilagdaang merong message of support for 2025 Drug Abuse Prevention and Control Week by Police Colonel Orly Pagaduan. Kikibasa tayo dito sa nakita kong City Director, delivered by Police Lieutenant Colonel Roderick Gonzales. Siya yung di ba? Information Officer, ang PCRPIO. Banding hanggang ngayon, ang na-imagine ko sa kanya, maputi siya. Si Sir Roderick? Oo, Gonzales. Pero ibang Gonzales pala yun. Together, we affirm our shared commitment to building a society where every child can thrive without the threat of addiction. Let this initiative serve as a beacon of hope, inspiring our community to unite in protecting our most valuable asset, the youth. So we look forward to a successful 2025 Drug Abuse Prevention and Control Week and remain steadfast in our mission to ensure a safer Dagupan drug-cleared city. So timing din yung timing din yung activity rin ng Inner Wheel. Timing din Inner Wheel yung 6 na clubs ng Inner Wheel District 7-9 na 6 na clubs sila nagsama-sama. Yung kanilang sumabay sa Children's Month at sumabay din sa pagsasagawa nga nito mga anti-drug abuse campaign. So isa nga sa mga activity ng Inner Wheel Club yung tawag nito pagpapaalam sa mga bata sa mga ill effects ng droga. Kasi ang droga hindi mo pwedeng sabihin na dito lang sa sentro yan Talagang sinasaliksik o ginagalugad ng mga user yung kung paano nila mapapalaganap ang illegal na droga. So importante pa rin na yung mga bata, lalong-lalo na yung mga bata, hindi pa nila alam yan, para hindi sila inosente, dapat hindi sila ignorante, dapat alam nila kung ano itong illegal na droga na to na pinag-uusapan. So bago pa man makarating sa kanila, kailangan aware na sila kung ano yung masamang magiging epekto nito sa pangangatawan, sa katawan, at wag na wag nilang susubukang gumamit ng illegal na droga.
At saka paalala rin ng PIDEA sa lahat, kapag kayo ay may natagpuan, na-recover, na illegal na droga, i-turn over nyo lahat. Huwag kayong matutokso na, mataas ang value ngayon nito. Huwag kayong matutokso na magtabi. Dahil imbes na hero kayo, maging suspect kayo. Ayan, yun sa campaign against illegal drugs. Anyway, sa bayan naman ng Santa Barbara, may advisory dito mula sa lokal na pamahalaan. Walang pasok on December 3 and 4. Ayan, wala sila. Magfi-fiesta na sila eh. Walang pasok on December 3 and 4. Base na rin sa Executive Order number 25-59 na inilabas ni Mayor Carlito Saplan. Declared non-working holidays dahil naman sa selebrasyon nila ng fiesta. So, December 3, meron silang civic parade. At December 4 naman ay Thanksgiving Day at with religious and civic activities. Ayan, maaga yung kanilang pag-aanunsyo. Ayan, mga kaibigan, ang bilis po na oras natin. Ganap na pula 5:45. Babalik tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Kaya sabay nating paghanda ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Okay mga kaibigan, oras ganap ng alas 5:48. Tuloy po ang ating programang Todo Balita at Komentaryo. Ayan, good morning kay Atsikora Aquino at Kuya Marjan sa may barangay Tabung, Dagupan City. At nagtapos naman nakahapon yung activity ng Department of Science and Technology sa Region 1. Doon ginanap sa Labag City sa Ilocos Norte. Ito ay national event at nagtapos siya kahapon. Ayan, Building Smart and Sustainable Communities. At turnover na rin, may ceremonial turnover sa representative ng susunod na host for next year. I think, ano ba yung susunod dyan? Sargent. Sila yung susunod na host for next year ng nasabing national event, National Science and Technology Week ng Department of Science and Technology. Ayan, isa sa mga highlights dyan na nakita po natin. Meron silang turnover na smart waiting shed made of bamboo. Pero ang hinighlight doon yung jointing, yung ginamit na isa siyang bakal pang joint. Ito ay sturdy, kaya daw kahit yung bigat ng isang sasakyan, kaya niya. Tapos meron pa siyang solar panels at dun sa poste ng o somewhere dun sa ilalim ng waiting shed,
Meron mong saksakan, pwede kang mag-charge, pwede pang lagyan ng electric fan. At syempre, sabi, treated yung bamboo na kanilang ginamit. Ang species nito ay kawayan tinik. Yan, na marami dito sa Pilipinas. Kawayan tinik. Yung mahahaba, yung bias niya, kumbaga. At saka, syempre, treated yon. Ang maintenance ng nasabing waiting shed sa lokal na pamahalaan na. Pero yung nasabing proyekto, malapit siya nasa busy street at malapit siya sa isang elementary school. Paano maalagaan yon kontra sa mga may criminal minds, yung maninira o kaya magnanakaw? Sabi, walang problema kasi malapit doon, halos katabi niya naman, PCP, Police Community Precinct. Dahil kahit saan, di ba, may mga structures na antahitahimik na nakatayo, yung mga taong walang magawa, either sinusulat-sulatan o kaya sinisira. So yun po, yung mga pinagkakagastusan na ganyan ng ating gobyerno dapat inaalagaan dahil galing din po yan sa mga tax na binabayaran nating mga Pilipino. Ayan. Ongoing ngayon yung activity dyan sa Bayan ng Mangaldan, yung 10th Takbo na Color Run 2025. Isang signature wellness program ito ng alkalde ng Bayan ng Mangaldan. So nagsimula yan kanina mga ilang minuto. So ito mas maganda ngayon, madilim pa, no? Mag-aalas 6 na, pero madilim pa yung nakikita natin sa labas. So kagabi rin yung yung 39th ugnayan sa Pasko. Binuksan na rin yun kung saan yung mga kalahok sa Bulilit at main portion, yun na yung ginanap kagabi. So masalubong daw na hiyawan at palakpakan mula sa mga manonood dahil sa pagbubukas ng unang elimination round ng 39th ugnayan ng Pasko. Kagabi, November 21, sa Mangaldan Municipal Auditorium. Ito yung longest running amateur singing competition sa buong Pangasinan mula pa noong 1986. Ito yung maganda kapag yung mga mayor hindi nila iniisip yung ayaw kung ano yan kasi proyekto yan ni Itinuloy ito ni Mayor Marilyn Lambino. At saka kahit panahon ng pandemic, tuloy po yan pero via Zoom yung competitions. Hanggang sa dumating yung panahon na pwede na ang mga activities sa isang event. Nagkaroon na ng face-to-face. Kung 1986 pa to, yung mga unang mayor ang nagpatupad nito at itinutuloy-tuloy ng mga sumunod pang mga mayors. So sa sinagawang mahigpit na labanan, 14 yung contender mula sa main category at 10 batang singers naman mula sa Bulilit category ang nagpasiklaban sa entablado at nagkamit ng pagkakataong makapasok muli sa susunod na elimination round. Gaganapin yon sa Biyernes next week, November 28. So ngayong taon, mamimili ang mga hurado ng best performers kada qualifying round sa Bulilit at main categories. At ugnay nito, itinanghal sina Faith Emerald Labay ng Barangay Bateng mula sa Bulilit portion at Christian Bautista ng Barangay Bantayan mula naman sa main portion bilang mga best performers sa unang qualifying round at nagkamit ng karagdagang cash prize mula sa lokal na pamahalaan. So Mapangasinan songs naman daw ang ihandog ng mga kalahok sa second elimination round. Ayon. Kailan yan? Hindi may second, yung sa magandang manood yan pag mga local songs. Ayan, Pangasinan songs naman ihandog ng makalahok sa second elimination round na inasahang lalo magpapatingkad sa galing at talento ng Mapangasinenseng mga awit. Nakakatuwa yung mapakinggan mo yung mga bata, yung mga Bulilit. Tapos yung kinakanta nila mga Pangasinan songs. So, bilib na bilib daw si Mayor Bonafé sa mga napanood at na madamdamin at nakakaliw na singing performance ng kalahok. O di puntahan natin sa 28. Maganda yan. Alala ko si good morning, Dr. Mila de Vera Carino. Yeah, good morning, Doc Mila. Good morning po. Hindi pa ako nakapunta. Ako nakapagpagawa na ako ng salamin. Naalala ko kasi, parang pamangkin nila, yung batang babae, na kumakanta ng Pangasinan songs. Maalala yung minsang may event ang DWIC, kumanta yung bata. Yan, alala ko siya kasi kumakanta ng Pangasinan songs. Ito naman yung mensahe po ni Manay Ginas de Venecia, ang congresswoman ng 4th District sa
ng Pangasinan. Mensahe niya sa kanyang mga kababayan, sabi niya, Kabaluyan, kapit lang. Dahil nga dinaan tayo ng ilang mga bagyo. Nung nakaraan, 2,100 na families sa Barangay Karaal. Sila naman ang nahatira ng family food packs mula sa DSWD. Hinatiran sila ng Team de Venecia matapos nga itong sila po ay apektado rin ng bagsik ni Bagyong Uwan. Barangay Karaal, ano rin yan, mabilis tumaas ang tubig. Lubos naman ang pasasalamat ni Congresswoman Gina de Venecia sa pamahalaan at hindi nag-atubiling tustusan ang paghahakot ng mga nasabing tulong mula sa warehouse ng DSWD at personal na naghatid nito sa Kabaluyan, sa mga Kabaluyan dyan sa Barangay Karaal. Ito po ay ilan sa mga island barangays at sabi nga niya dahil sa DSWD at Servisyong 3-in-1 ng pamilyang de Venecia, bawat kanto ng PD4 may dumadalaw na pag-asa. Good morning kay yung isang kaibigan natin na teacher dyan sa Karaal National High School. Ayan, sa Barangay Tubong, panawagan ni Kapitan Mark Fiel Gomez, sabi niya, nagbigay na sila kahapon ng financial assistance sa mga nasiraan ng tahanan dulot ng Bagyong Uwan, Philippines. As usual, hindi po ito coordinated sa barangay. Kaya please, wag ninyo po akong hanapan. Ibig sabihin, wag sa kanya magtanong. Kasi hindi sa kanya, hindi raw coordinated sa kanya. Yun, puntahan nila yung coordinator. Oo, nakalagay doon sa kanyang, my story. Oo, puntahan nyo yung coordinator. Huwag kayong do not knock dun sa do not bark at the wrong tree. Oo. At yung tree ay nananahimik. Good morning. Isang kahulan. Ayan, good morning muli sa isa sa mga masipag na board members ng Sangguniang Panlalawigan, si board member Jerry Jerico Rosario. Good morning po. At dumalo rin sila kahapon sa pagbubukas ng Governor's Cup. Oo. At dyan sa Mangaldan, yung dinadayong lasas. Grabe yung Grabe yung, basta yung kapag ka nag-click, sarap, katawan. Kaya lang, dahan-dahan lang yun. Hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng itodo yun. Mahihilo. Tapos magkakain ka pa ng sisig, no? Puro. Tapos sasamahan mo pa ng bulaklak. Na oo. So, nanginginig lahat. Yung tawag dito? Inihaw na bulaklak. Oo. Sa bayan ng Bayambang, kailan na yung pagbubukas ng nagbukas na. Hindi, yung sa private. Yung sa parang 28 or 29. Yung nakita ko yung Team Blue. Parang ganon. Team Blue. Ayan. Bahagi yun ng BYB. Yung nasabing theme park na sinabi naman nila nung nagkaroon ng groundbreaking para sa BYB. Ito ay parang BGC na mauuna talaga yung theme park na magbubukas. Ayan, good morning kina Yayo, Yoko at Batutay. Siyempre, ang pagbati mula kay Cecilia Morante. Siguro anak niya itong mga to. Itong si Yayo, Yoko, Batutay. Ernesto Musada, good morning. Rafaela Costa Mangalyag, Tristan Wayat Gulay. Gulay talaga. Sila kung mabuti kung gulay o dulay Gulay talaga. Gulay o dulay? Gulay Sir Napoleon ko, saka Taurus Ama, at si Sis Grace Matrot, Nanay Dading. Nakatanggap ba kayo ng Ganun yun ang magandang tanong. Nakatanggap ba kayo ng financial assistance? Ay, hindi. Ito naman yung mga nasiraan ni Uwan. Hindi yung nasiraan ni ni Paputok, ni Pasabog. Yun, hindi sila qualified. Ayan, dapat yung mga qualified lang. Doon sa mga nabagyo lang. Yung mga yung nasira ang tahanan. Dulot ng Bagyong Uwan. Diyan sa Tubong. Good morning kay Mamata and Tropa. Ayan. At kay DC Vian, good morning. DC Vian, see you later. At saka sa lahat ng mga miyembro ng Heartbeat family. Yan. First reunion ng Heartbeat family. Tet Aquino at si
Danilo Paras Apilado. Good morning. Yan. Okay, tsaka siyempre si Griselda Matro. Abangan po ninyo ang... sige, hindi na yon. Sa susunod na lang yon. Alas 5:59, wala na po tayo sapat... Madam Rose, good morning. Kay Benji Tan, good morning. At sa lahat pa. Sa mga kabarangay ko dyan sa Barangay Mayombo, good morning. Saka yung ating mga naglalako dyan sa... Dito. Sa Malimgas? Yan, sa may Malimgas. Tama ba yung turo ko? Medyo ano lang ng konti. Please lang ng konti. Sa Perez na yun. Sa Malimgas Market. Good morning! At saka lahat po na ating mga suki somewhere out there, yan, na nakikinig po sa atin. Maagang nagigising, maagang nagbibiyahe. Yan. So wala na po tayong sapat na oras. Tabayanan po ninyo ang susunod na programa. Programang Todo Balita Saturday Edition. Kami po niya nakasama sa technical side. Si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang maga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa